Okay. Aba, live. Live na po tayo sa KSMB Online. Ito po ang bagong channel natin sa radyo at telebisyon. Good afternoon. Ako po si Andy Vital ulit, ang inyong anchor sa ngayon dito sa ating bagong channel sa YouTube, KSMB Online. Sabi ko nga nung introductory video ko ito yung gagawin nating channel para sa lahat ng Pilipino, kayo man ay nandito sa atin sa Pilipinas o kaya nasa ibang bansa. Kaya lahat ng mga interesado, pwede ho kayong sumali sa amin. No, pwede ho kayong maki-share ng inyong mga experience. At gusto ko, pagdating ng araw, ay mag-broadcast din kayo sa KSMB Online. Pero sandali, mag-share lang ako para naman alam ng mga fans natin sa Facebook na nandito tayo sa KSMB Online at ito po ang ating pilot broadcast ng Revitalize. Yun ang gusto nilang pangalan ng programa, pero sige, pag-isipan natin kung ano pang pwedeng magandang programa. Sandali lang, meron dito ang nangaagaw ng audio eh. Hold on. Let's do, dapat mag-subscribe kayo rito. And then, nakasubscribe na pala ako. Gusto ko lang i-invite ang mga taga KSMB para tayo ay sama-sama dito sa ating channel. So, okay. Okay. So, dali lang, ha? I just want to share my link with the rest of the world. Kasi wala pa namang nanonood kundi ang ating bidang admin dito sa ating channel na ito. Medyo may promo lang tayo, siyempre. Okay lang naman, Joseph, di ba? Promo muna. Doing the pilot broadcast for KSMB Online. Hop in and comment. Later, you may join. Give you the link to join. You'll be excited too. Joseph? Pwede bang mag-join ng mic ng sound lang? Audio? Pwede. Okay. Alright, dun po sa mga kaibigan ko sa Facebook na ngayon ay nakamonitor na ngayon, ako'y bumabati sa inyo ng magandang hapon. Ako po ay nasa aking studio. Dito po sa ating main studio ay meron akong sariling kwarto dito. Inangkin ko na yung sariling kwarto. Dito po ay talagang radio studio. Pero kita nyo naman sa background, parang bahay lang. Hindi pa nakapost yung aking promo. Where is this?
Kaya po, Revitalize. Pasensya na, alam ko ako'y live na eh, pero kailangan kong kopyahin yung link ng YouTube para mailagay dun sa Facebook ko naman at nang maipaalam ko naman sa mga kaibigan at mga kamag-anak na tayo ay live na ngayon. Anyway, welcome sa ating programa. Ito po ay pilot broadcast ng KSMB Online. Ako po si Andy Vital. Pwede po kayong sumama sa ating programa. Maraming paraan para kayo po ay sumama. Unang-una, kung kayo gusto lang mag-comment, pwede po kayong mag-comment sa ating sa ating YouTube. And siyempre, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook page. Napin lang po ninyo KSMB Online. Huwag po ninyong kakalimutan yung KSMB, yung online. Ano po? KSMB Online. Kasi meron hong mga ibang mga KSMB dyan. Tayo po yung legitimate na KSMB. KSMB. Alam niyo po ba kung ano yung KSMB? Ang KSMB ay parang call letters ng istasyon ng radyo, di ba? Ang call letters ay usually dito sa atin ay 4 na letra ng mga istasyon ng radyo. May bias ako sa radyo kasi galing ako sa radyo eh. At ngayon nagbabalik sa radyo. Tapos, yun, KSMB ay galing po sa pangalan ng ating organisasyon na pwede ho kayong makasama dito po sa kapisanan ng mga social media broadcasters sa Pilipinas Incorporated. KSMB-PI actually yung mahabang pangalan. Pero para medyo snappy at maigsi, ginawa po natin KSMB Online. Radio at saka TV. Marami po tayong gagawin dito sa ating channel na ito mga kaibigan. Kaya sumama po kayo, mag-subscribe kayo, and eventually, malalaman ninyo iba pa mga bagay na pwede nating gawin dito sa ating programa. Kasi bubuksan po natin ito sa lahat ng Pilipinong may gustong sabihin. No? Kahit hindi kayo broadcaster, hindi kayo mahilig mag-Facebook live o magpakita visibly sa online, kasi tayo po lahat merong masasabi sa mga nangyayari sa atin, sa paligid natin, sa personal nating buhay, sa pamilya, sa community, meron tayong masasabi. At mahalaga, ang aming pong hinihikayat, ang aming ini-encourage ay magsalita tayo. Sabihin natin ang inyong mga opinion sa mga bagay-bagay na nangyari. Kasi yun nga po, basta meron po tayong malayang talakayan, malaya tayo nakakapagsalita. Siyempre, pag nagsasalita, may respetuhan. Alam niyo naman, common courtesy, galangan. No? Siyempre, pauuna ko na bawal po rito ang masamang salita. Ang ibig sabihin, kung ano yung pinagbabawal natin sa pakikipag-usap ng magalang sa kapwa, mataas man sa atin, magulang man o kaedad natin, o mas bata sa atin, pairalin po natin ang courtesy, ang galangan. Kaya, bawal po magmura. Unang-una, bawal po magmura. Sana dun sa mga nagko-comment ay hindi po kayo magmumura. Kasi hindi ko babasahin yan. Ngayon, pagdating po doon sa pagkakataon na pwede na kayong sumama sa broadcast o kaya gusto nyo magsalita sa ating istasyon, sa KSMB Online, syempre, nandun na po yung mga rules na ito, bawal talaga magmura. Okay? Pwede naman tayo mag-usap-usap ng normal ng conversational na walang mura. Gusto ko lang batiin si Joey Panda, ang ating unang fan na pumasok sa ating programa ngayon. Thank you, Joey. Sabi niya, hi po, Kuya Andy. Ano po ba ang ini-expect natin sa programa mo? Ngayon, kasi tayo po ay pilot broadcast ngayon, ay gusto ko lang pong makakuha din ng inyong
atensyon. Ibig sabihin, mag-subscribe muna kayo sa YouTube channel natin at saka sa Facebook, para magkasama-sama tayo. Malaman namin kung ano naman ang reaction. Siyempre, pagka may mga listeners tayo, may mga viewers, makikita natin dyan kung gaano ang reaksyon at anong dapat namin gawin dito po sa aming organisasyon, sa KSMB, sa KSMBPI, sa kapisanan ng mga social media broadcasters sa Pilipinas Incorporated para mapaganda yung ating channel. Pero ang channel na ito, ulitin ko po, ay para po sa lahat. Kung kayo ay may gustong sabihin, pwede ho kayong sumama sa amin. Mag-comment po kayo sa Facebook. Makikita ko po yan para basahin namin. Kung comment lang po kayo. May mga tao kasi na gustong hanggang comment lang. Magbibigay lang ng comment, magsusulat lang at babasahin ng Anchor. Pero marami din po tayong mga kababayan na gustong magsalita. Actually, maraming tumatawag sa mga istasyon ng radyo, nagko-comment sa mga TV shows. Yung iba, nagko-comment ng sulat lang sa mga dyaryo na online ngayon. Importante po yun sa malayang talakayan, sa malayang diskurso. Kumbaga, palitan ng opinyon ng mga Pilipino. Dahil nandun po tayo lumalakas pagka sama-sama nating pinag-iisipan ng mga bagay-bagay na nangyari sa ating bayan at pagkatapos sinasabi natin kung anong opinyon natin. Importante po kasi pag pinag-usapan ay pamamalakad ng komunidad. Huwag na natin sabihin gobyerno kasi yung gobyerno tayong lahat yan responsibilidad natin yung gobyerno Ang gobyerno wag ninyong ituring ang gobyerno na malayo sa inyo o kaya may gap kayo sapagkat ang gobyerno ay kayo. Ang gobyerno ay tayo, no? Kaya gusto nating makatulong sa komunidad. Wala na tayong magagawa kahit ano pang sabihin, miyembro tayo ng komunidad Kasama tayo sa barangay natin. Mas malit pa nga dyan. Tayo may kasama sa isang kalye lang komunidad na yan Tapos doon sa subdivision o sa village o sa barangay ninyo, sa sitio, komunidad po yan. Hindi naman tayo pwedeng mabuhay ng mag-isa ngayon na parang ermitanyo na doon na lang tayo sa bundok at mag-isa tayo mamumuhay doon. Di na uso yun. Kung meron mang gumagawa nun talagang bihira na at yung talagang ayaw nilang sumali sa komunidad. Pero dahil tayo ay kumbaga built-in yung pagiging komunidad natin, hindi na mawawala na meron tayong kapitbahay. No, hindi na mawawalan tayo may kabarangay. Kaya doon sa komunidad ay meron pong mga alituntuning dapat sinusunod na bawat isa sa atin na dapat ay responsable. Hindi ko lang ma-link kung ano yung link ng ating YouTube channel para doon sa Facebook. Pero Joey, paki-promote na lang sa Facebook channel natin. Yung aking promotion. Okay, yung aking promotion sa sarili kong Facebook page hindi ko mai-post Bakit kaya? Kiniklik ko naman yung post. Ito link mo kuha ko na yung link Copy mo lang yung link. Siguro ibibigay ko lang sa mga friends ko. Copy mo lang yung link. Right. Okay. Anyway, tuloy-tuloy po tayo. At doon po sa mga, siyempre, dati ng miyembro ng Lingkod Bayanihan, malamang alam nila yung link, alam nila kung paano makikinig at manonood sa ating broadcast. So, maraming paraan po tayo pwedeng makiisa dito sa ating KSMB Online. Gusto kong imbitahan yung mga halimbawa ay mga dating broadcasters kong kasama, mga barkada, mga kaibigan sa industriya na nagretiro na o kahit na po yung active pa. Baka kinukulang kayo ng airtime sa mga istasyon ninyo. Dito kayo mag-broadcast at magsawa kayo ng Cabo Broadcast dito. Gusto natin gawin ito 24 oras na umaandar. Kahit pa paano mapupuno yan basta't marami po tayong makakasama. Siyempre,
Ang importante, the desire to communicate. Meron kayong talagang pagnanais na ilabas ang inyong saloobin o kaya magbalita ng inyong nakikita, maghayag ng inyong opinyon. Yung desire to communicate, importante po yun. Kasi meron man tayong mga ideya, meron man tayong magagandang opinyon, meron tayong magagandang gustong i-suggest tungkol sa ating pamamalakad, tungkol sa ating community. Pag wala naman tayong desire, na parang ayaw naman nating i-share, paano naman tayo niya? So, importante po, meron ho kayong desire to communicate. Pagkatapos, siyempre, kahit siguro ngayon, medyo wala pa masyadong alam, lalo na yung mga bata-bata pa, hindi pa masyadong nakakapag-observe ng kanyang paligid, ay wala pang masyadong mai-share. Pero, dahil nga po doon sa nandito na ang facility, nandito na ang sistema, ang mga plataforma, nandito na yung paraan para kayo ay mag-communicate sa internet. Napakadali na po kayong maging communicator sa pamamagitan po ng internet. Sa dami ng mga iba't ibang channel na available para sa inyo, ay madali na po kayong makapag-broadcast. Kaya sama lang kayo sa amin, pwedeng, basta sabihin lang niyo muna kung anong gusto ninyo. Kung kayo po ay may pagnanais na makasama sa amin bilang mga communicators, sabihin lang ninyo, kahit hindi mo na kayo magparinig, magpakita sa camera, magsalita sa radyo, sabihin lang ninyo sa amin, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube channel o kaya sa ating, magbibigay kami ng mga addresses, email address na pwede ninyong padalhan. Pero sa Facebook natin, pwede kayong mag-comment doon kung gusto niyo ng. Meron din siyempre sa Facebook, meron ding private messaging sa pamamagitan ng Messenger, ay pwede kayong maghayag ng inyong pribadong mensahe kung ayaw pa na yung makita sa publiko. Pero email, ay pwede kayong mag-email. Pahinga ng email address sa ating executive producer dito. Si station manager pala. Inutusak nga yung station manager na magbigay sa akin ng email address. Para lang ho, meron kayong paraan kung paano ho ang feedback sa atin. Kaya, again, ito po ang KSMB online. Ako, napapanood nyo doon sa TV show natin sa Lingkod Bayanihan. Kasama din namin ang Lingkod Bayanihan sa effort na ito. Actually, sila pong nag-encourage sa atin para itayo itong channel na ito para tuloy-tuloy tayong nagbo-broadcast sa iba-ibang channel na pwedeng gamitin sa internet. Okay? So, dito, halimbawa, kung nais ninyong mag-comment, mag-chat lang po kayo, makikita namin ang inyong chat dito, at pagkatapos, pagka gusto niyo magsalita, pwede kayong imbitahan mismo dito sa nakikita ninyong screen. Kung kayo po ay payag na kayo ay magsalita, ma-interview ko, halimbawa, o kaya magkwento rin ng inyong sariling, magtanong. Kumbaga, magtatanong kayo sa nakatatandang broadcaster, katulad ko, pwede yan. Pwede kayong pumasok sa pamamagitan ng chat dyan po sa YouTube na inyong pinapanood sa kasalukuyan. Kaya lahat po yan ay open puro para sa lahat. Sabi ko nga po, lahat ng Pilipino dito sa atin o kaya nasa iba yung dagat ay pwede po kayong sumali dito. Eventually, mababalitaan po ninyo na meron po kaming gagawing training program para dun sa mga nagsisimula pa lang na mga social media broadcasters. Kasi itong training na ito ay importante para meron kayong basic knowledge kung ano yung mga sistema na available para sa ating mga nagpupunyaging maging broadcaster. At pag kayo na-train sa social media broadcasting, sigurado magkaka-interest po kayo na pumasok sa kahit anong media
kahit sa mainstream, kahit mag-apply po kayo sa mga malalaking network pagkatapos po ng inyong experience sa KSMB online. Kaya ang maganda lang dito, syempre, pag na-train po kayo, mas dumami tayo ng mga communicators. Mas nadagdagan ang mga gustong maghayag ng kanilang ideya, magpakita ng kanilang interest bilang responsableng mamamayan at maka-apekto din sa kaisipan lalo na ng mga kabataan. No, na alam niyo naman ang mga kabataan ngayon pagka mali ang mga napapanood, mali ang nakikita, mali ang naririnig, malamang ibang landas din ang kanilang pupuntahan. Okay? Parang naninibago rin ako rito sa KSMB online. Kasi matagal-tagal din po akong nagbakasyon galing sa radyo. No? Galing po sa DZRH, sa aking dating network, ay inabot din ako ng halos 25 taon sa DZRH. Pero bago po doon, ako'y galing din sa ibang networks. Ako'y short time for a short period ay nandun sa DCWB sa GFA. Tapos galing din ako sa NBC, sa Nation Broadcasting Corporation. Pero ang kauna-unahang radio job ay sa gobyerno. Doon po ako nagsimula. Nag-train po ako sa isang maliit na istasyon doon sa aming probinsya, sa Catanduanes. Yun pong ngayon ay Radyo ng Bayan Network. Pero noon, ang tawag po dyan kasi nung panahon ko, nung ako'y nasa kolehiyo, ay Ministry of Public Information Radio. MPI Radio. Yan, dyan ako nag-train. Diyan po ako nagsimulang maging broadcaster. Diyan po ako nasanay mag-host ng programa, mag-produce, mag-assemble ng programa, at gumawa ng balita, magsulat, at mag-produce ng mga newscast. Sa doon ako nagsimula, kaya pagkatapos po noon, ako'y nag-overseas. Alam niyo naman kung minsan kailangan ninyong maghanap buhay sa noong mga panahong yun magulo pa sa atin kasi martial law pa noon So nag-overseas pagkatapos ako'y pero nasa puso ko talaga gusto ko mag-reporter, gusto ko maging journalist no. Kaya pagkatapos po nung aking term doon sa Middle East, doon ako nagtrabaho, ay bumalik po ako para mag-apply sa media, para ituloy yung broadcasting career na nasimulan ko sa probinsya. Kaya yun, doon ako nagsimulang mag-apply sa mga malalaking networks. At yun, nakapasok naman ako sa lahat ng in-applyan ko. Yung nga lang, medyo pag naghahanap ka ng greener pasture, siyempre pipiliin mo kung alin doon yung bagay sa career mo, sa pinag-aralan mo, at yung magugustuhan mo. Kaya magtatagal ka. Kaya ako nagtagal dun sa isa. At kahit paano ay na-develop ang sarili kong nadagdagan ng aking skills. Kasi doon, habang nagbo-broadcast, habang nagsusulat ng balita, ay pwede pa rin ako magtrabaho sa ibang, mag-part-time ika nga. At doon ako inabutan sa network na yun. Doon ako inabutan ng internet ng mga 1995 na invento ang internet o kaya naging wide use. Dati na may internet before 1995. Hindi lang natin alam masyado. Hindi pa publicly available. Pero nung maging available, nung magbukas ang internet para sa publiko, ay nakita ko po doon sa aking dating network na importante ang magiging papel ng internet. Kaya yun, pinasimulan ko yung ang aking network ay nakakita ng isang contractor na pwedeng magdala ng audio signal sa internet. Kaya naging worldwide. Naging worldwide ang reach ng aking dating network. Pagkatapos ako naman, on my end, gumawa ako ng paraan para magkaroon ng reaksyon. Kumbaga, dati kasi ang mga reaksyon, kung ikaw ay makikinig sa radyo, nung wala pang internet, ang reaksyon ay tatawag ka sa studio. Di ba?
Tatawag ka, sasabihin mo sa sumagot, pakipasa nga doon sa announcer ninyo itong aking comment. So medyo may katagalan. Susulat ng ang halimbawa ay PA o kaya production assistant, tapos ipapasa sa anchor kasi wala pa ang internet noong mga panahon na yon. No? Wala pa yung social media, wala pa Facebook na yan. Nung magsimula kaming mag-broadcast overseas sa internet, no, dumami naman yung mga listener namin na doon sa mga bansa nila ay okay na ang internet, widespread use. At na-discover ko doon yung mga existing na mga chat room at kung paano mag-set up ng isang chat room. Kaya ang ginawa ko, nag-set up ako ng chat room para doon sa aking istasyon. Kaya yung mga nakikinig sa ibang bansa at dito sa atin na mayroong mga internet, nakikinig sa internet, of course, medyo malakas din naman ang signal ng aking istasyon. Kaya nationwide ay abot ang signal. Kumbaga sa AM lang, sa broadcast lang, abot na niya ang buong Pilipinas. Pero may mga areas, pero pag worldwide, hindi mo na maaabot yun kahit na ikaw ay 50 kilowatts ang power. Kaya ang naging bentahan ng internet, naging global ang reach ng aking istasyong kinabibilangan noon. Naging worldwide, yung mga nandun sa Amerika halimbawa, kung nasa Europe, meron silang magandang internet signal at meron silang existing interactive na mga platforms. Doon ko po nakita yung kahalagahan ng chat room. Pag meron kang chat room, yung listener mo ay pwede mag-react kaagad sa iyo. Kaya ganoon ang nangyari. Nung itayo ko ang chat room, doon namin nalaman na marami palang nakikinig talaga sa overseas, Filipinos, in the United States, sa Europe, sa Middle East, as well as those dito po sa iba pang mga bansa sa Asia. Kaya nakaka-excite kasi wala kaming idea kung saan ba abot yung aming internet signal. So yun, nakita namin na malakas ang following ng internet broadcast sa mga Pilipino sa ibang bansa. Lalo na yung aking istasyon kinabibilangan na medyo conservative, traditional. Ang programming ay meron pa mga drama. Hindi ba yung mga drama noon sikat na sikat yan. Yung mga drama sa radyo. Yan, isa yun sa mga kinukwento ng mga listeners ko na pumasok sa internet at nag-react sa ating chat room. Kaya ayun, lumakas ang listenership, tapos binuksan namin ang iba pang klase ng interaction. Bago pa Facebook yan, ang Facebook ay late na dumating. Pero ito naman, nung dumating ang Facebook, pwede kong sabihin na isa ako sa mga naunang nagrehistro sa Facebook. Yung sarili ko, no? Pagkatapos, meron na rin, ginawan ko na rin ang Facebook page para dun sa istasyon. Okay? So nagkaroon ng mas malawak ding klase ng interaction kasi yung Facebook noon talagang parang ang bilis din lumago. Ang membership, ang bilis din ng kanyang nakukuha na bilang ng mga followers, mga following. Siyempre tayo nasa journalism, tayo mga reporter, kaya lahat kami sa istasyon nagkaroon din ng Twitter. So ito ay the younger years of the internet. Ngayon ay napaka-modern at napakarami ng klase ng plataforma na pwede mong gamitin to communicate to a global audience. Ang ating KSMB online ay gusto nating i-focus sa mga Pilipino, no? Sa mga Pilipinong nandito at nasa ibang bansa. Naniniwala po kami na ang Pilipino ay mananatiling Pilipino kahit siya man ay sumumpa sa ibang nationality o ibang citizenship. Normal lang naman po yun . Kung saan ka ipinanganak, nandun ang dugo mo, nandun ang damdamin mo. Ano? Sa Bicol nga, merong kasabihan yan sa amin sa Bicol . Doon sa sa isinlangan mo ay doon inilibing yung naging unan mo. Hindi ko alam kung paano yun scientifically, kung meron ganong basis. Yung naging unan mo nang ikaw ay nasa tiyan pa ng nanay mo, doon daw inilibing. Kung saan ka sinilang.
Di ba alam, sa mga doktor nating kasama siguro pwedeng ma-explain niya kung meron ba tayong unan ng tayo baby, pero ganun daw eh. Kung saan inilibing yung naging unan mo na ikay nasa tiyempo ng nanay mo. Nandun ang damdamin mo. Kaya yun, ang Pilipino, anuman ang kanyang kapuntahan, kapalaran, anumang nationality ang kanyang sumpaan, ulit, mananatili siyang Pilipino sa puso. Sa puso, diwa, paniniwala. Kaya, si Dr. Mike Caragon, good afternoon, Doc. Si Doc ay isa sa mga backup natin dito sa ating KSMB Online. Pag sinabing backup, yan po yung big shot. na siya po nagpasimula nitong KSMB. And actually, si Doc Mike Caragon ang nagpasimula ng kapisanan ng mga social media broadcasters sa Pilipinas Incorporated. Baka pwede nating padalhan ng link si Doc Mike para makapag-dialogue tayo rito. Kung ikaw ay available, Doc Mike, bibigyan ka namin ng link sa ating broadcast para makasama dito. Kung halimbawa ay pwede kang magsalita, pwede naming ayun, nakikita pa. Nakikita pala rito, Doc Mike. Ang pangalan mo kung gugustuhin, no? Sandali ha. Okay, si Joey Panda ay makikita rin dito. Ayun. Okay. Sama ho kayo rito para naman kahit pa paano ma-acknowledge namin kayo. Okay? And then, pinag-aaralan ko pa itong platform na ito. Itong ginagamit natin ay isa sa mga live broadcast platform tapos nakakonect sa ating YouTube channel. Kaya kung paano ko ipapasa, although I can invite yung mga gusto nating maisama sa broadcast, siguro dito ko ilalagay sa isa pang platform para mag-online. Okay. Talagang ganyan. Pagka nanganganay, marami pa tayong adjustment na kailangang gawin. So, basta importante, nandiyan kayo. At sabihin nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anakan, sa lahat po ng mga kakilala nyo na online po ang KSMB. Ito po ang bagong channel ninyo sa radyo at telebisyon. Magkakaroon din tayo ng website mismo na kung gusto nyo magbasa lang ng balita, ng magagandang impormasyon, pwede rin kayong magbasa lang. Kasi may mga audience tayo na mahilig magsalita, mahilig humarap sa camera, basta at saka yun lang, mahilig magbasa. Saan ko kaya ito ilalagay? Ang ating admin, ang ating poging admin Okay. I'll put this here so that you can share. Okay. Okay. So anyone who wants to speak, to join the broadcast, can just click that link. Ilalagay po ni admin, ang ating magaling na station manager. Doc Mike, sino ba ang station manager? Kawa? Hindi, si Doc Mike, ano na yan Ano yan? CEO yan si Doc Mike ay CEO. Pero ulitin ko po, si Doc Mike Caragon ang founder ng kapisan ng mga social media broadcasters sa Pilipinas Incorporated. Kaya pag kayo po ay na-invite, pag nakakita ko kayo ng invite link sa Facebook natin, kung gusto niyo sumama sa akin at tayo pang magkwentuhan, kahit cellphone na kayo, nasa laptop, makikita ko po pag kayo po ay nag-click doon sa invite, hindi kaagad kayo mag-go on the air niyan. Makikita ko in advance at hihingin ko ang inyong permiso. But I would assume
na pag kayo'y pumasok sa broadcast sa aking studio, kumbaga, sa aking virtual studio, at pumasok kayo dyan, I would assume na gusto po ninyo magsalita. O kahit paano, kahit ako mag-interview sa inyo. Kahit sasagot lang kayo. Good afternoon sa mga nakikinig po sa atin, sa mga fans ng ating Facebook page, KSMB Online, at ganun din sa ating YouTube channel, KSMB Online. Sa aking Facebook, Andy Vital, puntahan po ninyo. Pagkatapos kung meron ho tayong mga gustong sumama sa ating broadcast, iniimbitahan ko yung mga barkada. Halimbawa si Bing Formento sa Las Vegas, Nevada. Mga nasa Amerika yung mga barkada ko, mga big shot yan eh. Si Kuya Jun Francisco, no? Retired na rin sa broadcast. Siya po isa sa mga model ko, no? Nagsisimula pa lamang sa broadcast. Si Kiko Calado, mula riyan sa San Diego, California. Pwede bakit ko kayo hinuho? Hindi naman kayo matatanda. Kiko, Bing, at saka si Jess Garcia mula riyan sa New South Wales, Australia, sa Sydney, Australia. And then, gusto ko rin sabihin, many Filipinos do not actually understand Tagalog, di ba? Many Filipinos, especially in the United States and overseas, can understand English, but mangangapa pa sa Tagalog. Kaya if you're Filipino, if you feel like you'd like to communicate with Filipinos, we will invite you in and let's talk. You can do a program on KSMB Online. We'll give you the facility to get online with us para magkwentuhan po tayo. Ibig sabihin, lahat ng mga Pilipino kasi akong kilala sa Amerika na hindi na marunong magtagalog, pa isa-isa na lang salita. Kasi doon sila pinanganak, no? Tapos isasama ko na si Joey Panda audio ba o ano? Okay. So ma-test lang natin kung paano ba ang sistema. Makikita nyo sa YouTube. Yeah. Hello. Kuya Andy. Yeah. Joey. Sali ako. Okay. Ayos. Monitor mo na lang kung narinig ka sa YouTube. Pero, okay. Ano bang tingin mo rito sa ating ginagawa ngayon? Si Joey ay kasama natin sa bumuo ng channel na ito. Siya ay poging-pogi. Hindi nyo lang makita ang kanyang video. Pero marinig po ninyo siya. Magkaalaman na tayo. Makikita niyo po ako. Yeah. Magpapakita din yan. Magpapakita din talaga yan. At wala siyang magagawa dahil kailangan nating magprograma eh. Okay? So, kayo din, pwede ho kayong sumali dito. Dahil kailangan nating magprograma eh. Okay. So, umuulit, nakamonitor kasi ako sa ating YouTube channel. Pero, kung kayo gusto po ninyo sumali, pwede ho kayong sumali sa ating programa. Click lang po yung invite link na nandyan, na nakapost sa Facebook ba? Yes po. Joey, nakapost sa Facebook page ng KSMB Online. Ando po yung link. Ang gwapo ko, Kuya Andy. Pag nag-click po kayo dyan, ay sige nga, ayan na. Joey Panda, ikaw magsalita dyan para malaman natin kung okay ba ang dating ng audio. Okay po ang audio, malakas. Yung camera ko lang po medyo hindi ko po na-set up. Pero kita nyo naman, gwapong-gwapo po ako, kulay puti at itim. Okay ang quality ng audio.
I can Ayun. hear you very well. Actually, may mga babatiin po tayo na papasok sana dito po. Hinihintay lang natin si ano po, si Kuya Lakay Gonzalo. Si Rolly. Yes po. Wow. Join sana sa atin dito. Sana makahabol pa Oh, sa ating test broadcast. ito namang Ah, pilot na ito ano to unlimited eh. Ganda ng bahay mo, Kuya Andy. Unlimited naman itong time nitong ating pilot broadcast eh. Ah, Gusto kong maitanong, Joey, paano yung itong YouTube channel natin, KSMB Online, pwede silang mag-chat, di ba? Sa Opo. Facebook, nakamonitor din tayo sa Facebook, pwede rin silang mag-chat doon. Tama ba? Please explain. Pwede po dun, pero much better po na i-click nila yung link para makapasok po sila dito sa channel. Para mas madali mong makita po yung chat nila, especially yung mga comments. Ito po, ako kanina yata ang namakyaw ng mga comments mo. Unahin ko na po na Test naman yan eh. Pilot test yan eh. unahin Test ko lang po comments. yung mga gusto mag-inquire para kung gusto nila maging broadcaster din sa atin. Ang email po natin is socmedbroadcasters@gmail.com. socmedbroadcasters@gmail.com. At saka po, yung ating website, makikita nila ay socmedbroadcasters.org. socmedbroadcasters.org. Pero dito po sa ating channel, simply search KSMB online. Wag po nilang kalimutan yung online. Kasi hindi ko po alam kung bakit marami talagang KSMB, pero yung sa KSMB natin ay hango po dun sa ating samahan na kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. So, ayan po ay founded ni Dr. Mike. Yung naisip ni Doc Mike eh, kapisanan ng mga social media broadcaster sa Pilipinas, kako eh. Katapat na ito ng malaking organisasyon ng broadcast, yung kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Oo. So may sarili tayong organisasyon. And let me tell you, kayo po mga nagka-monitor ngayon, ang KSMB-PI ay SEC registered, legal na organisasyon po ito. And one of these days, pagka pwede si Doc Mike Aragon, ipaliliwanag niya kung paano ba nagsimula ang ating channel at ganoon din ang kapisanan ng mga social media broadcasters sa Pilipinas. Pagka ganyan talaga, nasisilip yata yung shirt ko, nakikita yung dibdib ko eh. Labas yung ano mo. Hindi, ano po yan. Effect lang Ganyan yan. po talaga pagka pagkagwapo. Roma. Medyo nag-ano kasi yung ilaw. I-check ko din yung mga nanonood sa aking Facebook page para naman ay mabati ko sila. Ng link. Bigyan mo sila ng link. Ni Legiro ba? Parang bago yung pangalan na. Kilala ko si Edomar Oviedo. Yan. Bong, kumusta ka dyan? Bong, Edomar Oviedo. Good afternoon to you. And of course, si Doc Mike Aragon ay nakamonitor din sa atin. Kuya Andy, kung meron kang messenger with nilakay, abutan mo na po ng link. Kasi papasok yun. Okay. Ano bang pangalan niya sa Facebook? Andito? Teka. Rolly ba o Lakay Rolly? Hindi ko rin Teka, saglit. Search. Yan talaga ang social media. Habang nagbo-broadcast ka, ay nagsisearch ka sa computer, gusto mo hanapin yung mga... Yan po ang kagandahan dito. Medyo candid ng lahat ng bagay. Oo nga. Kasi po ito, what you see is what you get. And sila kay Rolly naman marami yang ginagawang broadcast ngayon
Actually, Oo. active pa siya sa broadcasting, very active, at nagso-social media din siya. Kaya makakasama natin siya rito sa ating channel na ito, sa KSMB Online. Kaya sama-sama po tayo dito. Kayo ho, sa mga gustong maging broadcaster, ang tabayanan po ninyo, magkakaroon po tayo ng training na pwede ninyong matutunan yung mga basic knowledge tungkol sa paggamit ng social media para sa pagpapakalat ng impormasyon. No? Kasi ganun po ang trabaho ng mamamahayag, ng journalist. At lalo na sa social media, trabaho din po ng journalist ang trabaho din po ng broadcaster ang mangalap ng impormasyon. Ano po yun? At Makakasulat po yun siya sa program. Nagtatype lang po siya. Okay, meron lang Pero, sa studio natin katabi po yung production area. Kaya andyan ho, hindi po yun yung narinig ninyo ang coordination from madami talaga mga kaibigan ko nakikinig nyo. Good afternoon. Si Jaime. Jim. Si Jaime Visaya. Si Engineer Jaime Visaya. Kababayan ko sa Catanduanes. Good afternoon sa iyo. Siguro mga classmate ko nandiyan na rin nanonood din. Pwede kayo mag-chat sa YouTube. Pwede kayong mag-comment sa ating Facebook page. At nang ma-acknowledge namin kayo. Good afternoon sa mga bagong listener natin ngayon at bagong viewer. Ito po ay pilot broadcast ng ating channel, ng aking programa sa KSMB Online. Binigyan muna natin ng pangalang Revitalize kasi yun po yung ginagamit ko ding pangalan ng aking column sa Lingkod Bayanihan. Alam nyo, ang Lingkod Bayanihan, siguro napanood na ninyo sa TV, napapanood po ninyo sa TV, ito ay sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa PTV4. Pero mapapanood din ninyo sa YouTube channel ng PTV4 at sa Facebook page. Bukod po dyan, ang Lingkod Bayanihan ay meron pong sariling YouTube channel. Research lang po ninyo Lingkod Bayanihan, mapupuntahan po ninyo ang aming mga past episodes ng programa kung gusto po ninyo mag-review ng mga nakalipas na episode ng ating programa. Ang Lingkod Bayanihan ay meron ding Facebook page na pwede ninyong puntahan. Doon ay makikita rin ninyo yung mga nakalipas na video. Ang Lingkod Bayanihan ay fairly nakakaisang season na rin po. At ang tutok po natin dito, actually frontliners para sa bayan ang ating motto. Ang tutok natin dito ay i-cover yung mga frontliners dito po sa laban sa COVID-19. Kaya si Doc Mike Aragon ang conceptualize nito, siya po ang executive producer ng programa, siya rin po ang nasa likod ng ating KSMB Online, bukod sa ating iba pa mga kaibigan sa Philippine Medical Association at marami pang organisasyon na kapartner po natin. Kaya, ayun, one of these days, sabi ko nga, pagka available na si Doc Mike, ay magkukwentuhan kami rito. At si Rolly Gonzalo, na talagang aktibo pang broadcaster, ay makakasama natin dito sa programa. Yung mga dati nating barkada sa media, no, kahit anong network, pwede kayong sumama rito kung kayo naman ay merong panahon at meron kayong oras, at meron kayong desire na magpatuloy sa tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Binabati ko rin mga kasama ko, si JB Labayan, si Lieutenant Alejandro, yan. At nakikinig din ngayon sa ating programa. Yan. Pwede kayong sumama rito. Again, ang aking invitasyon ay this is an open broadcast channel. Magkakaroon po tayo rito ng mga regular na programa. Magkakaroon tayo ng mga balita rito. Pag tayo po ay nag-training program, meron na rin tayong sasanayin doon ng mga reporter, mga manunulat
Kaya depende po sa kung ano ang inyong kinahihiligan. Kasi sa mga journalist, iba-ibang hilig eh. Merong mahilig magsulat lang, di ba? Writers. Kaya ako, writer po ako nagsimula. Doon po ako sa pagsusulat nagsimula sa media. Nung ako ay nasa kolehiyo, nagtrabaho na po ako sa weekly newspaper. Nagtrabaho na ako sa istasyon ng radyo. Kaya bata pa, seryoso ng buhay. Sabi nila, pag seryoso ang buhay ng bata pa, madali raw tumanda. Hindi naman yata eh. Ibig kong sabihin, basta ikaw ay merong desire. At itong sasabihin ko, pagka ikaw ay inabot ng hilig sa media, ng hilig sa pag-communicate ng iyong nalalaman, ng iyong skills, ng iyong knowledge, ng iyong opinion, pag inabot ka ng ganyang hilig, hahabang buhay mo. Sigurado, I can tell you that kasi from experience, marami kami mga ganitong mga broadcasters na Addictive. naging addict na sa broadcast kaya hindi na nawala sa broadcast. No, nagbabakasyon pa minsan, nagbabawas ng oras pero hindi po nawawala sa broadcast kahit na magkaedad. Kasi gusto po naming i-encourage din yung mga bata-bata sa amin na importante po yung komunikasyon sa atin bilang isang demokrasya. Lalo na po yung palitan ng komunikasyon. Hindi yung ako magsasalita, makikinig kayo. Hindi na uso yung ganun eh. Ang communication ngayon ay interaction. Sa isang demokrasya, ang communication ay hindi po galing sa isang tao, kayo makikinig lang. Hindi. Ang komunikasyon para sa isang matatag na demokrasya ay palitan ng salita, palitan ng opinion, palitan, may galangan. Salita muna ako, makinig ka, mamaya ikaw naman salita, kinig ako, ganun lang naman. Pero importante talaga yung exchange of ideas, exchange of opinion, exchange of information. At habang tayo po ay gumagawa nun, gaganahan ka sapagkat nandun nasa dugo mo yun na mag-communicate and as much as possible, try to reach out and reach as many people as you want. Nakikita ko na nandito na sa linya si Lakay Rolly at ako idadagdag na natin sa ating stream si Lakay. Yun! Magandang hapon. Kay Rolly Gonzalo. Ayong Pogi, hapon. how are you? Kumusta? Ito, senior na. Welcome sa KSMB sa ating channel, Lakay Rolly. Thank you. Ako'y naka-get up na para mag-exercise. Napakainit. Oras ng ating exercise. Ngayong hapon kaya ako'y nakaganito. Anyway, magandang hapon sa inyong dalawa. Pogi. Parang ready ka na mag-exercise Dapat sila kay minsan ma-broadcast yung nito, yung habang nag-e-exercise. Ano bang hilig mo sa exercise ngayon, Lakay? Wala. Alam mo na, senior na tayo kaya sabi ng ating mga doktor walking na lang. Hindi na natin kaya. Light exercise. Galaw-galaw. Basta lagi ako nanonood sa mga programa mo tapos meron ka pang social media. Hindi lang ikaw nasa radio TV, meron ka pang social media. Ang yaman-yaman mo na. Ito yung multimedia talaga. Alam mo, Joey, tsaka Andy, ito ang nagawa ng pandemic sa atin Natututang sumabay sa mabata. Kaya vlog. Lakay, isa pala sa kailangan kong ayusin dito sa studio natin. Ay yung audio. Kasi yung audio na narinig ko ay delayed. Okay? So yung actual sa broadcast yan. So yung actual audio, ililink ko sa mixer para marinig kita ng actual. Kasi yung minomonitor ko yung broadcast na, yung output na Well, matagal nang plano ni Doc Mike yan Last year pa. Ito nabuhay na. Oo nga, sinasabi nga sa akin Oo. So, kailan tayo nagsimula? Kailan tayo nagsimula? Kailan? Isang linggo lang.
Si Joey, Ito simula na to kasi pilot broadcast na to. Oo. Ikaw, Saka sisimulan na natin yung ano ikaw natin, na yung lang na kaya training. ang magbibigay sa akin sa teka mo na, nakamute kaya tayo. Ha? Nawawala. Meron. gagawing training lakay Ah, dun sa mga baguhan para yung magiging kasama din natin oo. para makapag-contribute sa ating content, ano. Lalo na yung mga bata-bata pa sa atin pero mahilig mag-broadcast sa gamit ang social media. Magti-training muna kami siguro next week ang training, and then the week after sasalang na sila rito. Meron ka ng matatawagang field report, meron ka ng matatawagang traffic situation, meron ka ng tatawagang sa barangay mismo, no? Sa pinaka malalayong barangay ng Pilipinas. Kuha tayo ng mga medyo bata-bata. Hindi na yung mga senior, ha? Adrenaline tayo, ha? Yun ang problema ko. Yun. Doc Mike, nakinig ka, ha? Ito, okay naman ang audio. Yata, okay video. Pero yung audio, yata may problema ng konti. Sabi ni Andy, Doc Mike. Nawawala. Lakay, Yes. ano ang pwedeng asahan naming programa galing sa iyo? Sige Well, na. sabi ko kay Doc Mike, pwedeng, pwede yung aking kasi meron akong vlog na Bantay Sila Kay. yung mga balita maghapon ay aking i-analyze sa bandang hapon. Mga alas 5 hanggang alas 6. Punta sa auxiliary. Lakay, Bantay Sila Kay. Yan. 5 to 6. Lunes hanggang Biyernes. Mga isang oras. Para hindi masyado mahaba. Kaya. Pero ikaw hindi ka tumanda, Andy, ha? Hindi ka tumanda. Ha? Ikaw, Joey, ba't ayaw mo pagkita? Joey? Ha? Joey boy? Sige po. Ha? Wala po akong camera ngayon naka-setup dito. Binigay ko yung magandang camera kay Kuya Andy. Pero ano naman, success. Oo. Yeah. Ito naman akin, sabi ko Doc Mike, i-upgrade natin yung aking computer para magamit natin sa ating broadcast. So there, Yes, bro. okay na. Mhm. So, Doc Mike, magbayad ka na. Ayun. Okay na. Okay na yung aking video and audio sa ating broadcast. Pwede na sa Miyerkules, Wednesday. Tayo magsimula. Ha? Okay. Okay? So magkakaroon na ng regular dito si Yes. Lakay. Hi, hello po sa inyong dalawa. At Lakay, ako, thank you hindi tayo makapag-assist ako kasi yung ginagawa maglalakad pa natin yung sistema ng audio para Yes. marinig ko yung live talk mo. yeah. I-delay ang marinig ko sa iyo. So, next time makakasama Yes. namin ikaw, and then Okay. pag binigay ni Joseph sa iyo yung link, mag-isa ka magbo-broadcast dito. Yes. Bahala ka mag-interview, bahala ka kung sino mga fans mo, gusto mong Okay. isa lang dito, mga Yes, VIP na ini-interview, bahala ka na sumalang dito. Ang ganda ng studio. Thank you. Maraming salamat. At Thank you. Salamat. I'll see you. enjoy Thank you po. the jog. Congratulations. Ano ba, tatakbo ka ba o magbabasketball o ano? Bawal ba basketball? Lakad-lakad yan. Okay. Okay. Thank you very much. Lakay Thank you po. Rocky Gonzalo. Salamat. Barkada po natin sa broadcast. Very active pa rin. Poging-pogi. Thank you very much. At nakasama namin si Lakay Rolly dito sa ating pilot broadcast. Sabi ko na nga tayo nagtitest pa rito ng mga systems natin. Pero I'm sure magiging maganda po ito pagka, lalo nito sa studio lang natin. Tingnan Fine-tuning lang to. tingnan Fine-tuning. nyo naman background ko, ha? Saan ba kayo nakakita ng ganitong studio?
Na ganyan kagandang background. Sa bahay ko lang. Hindi. Ayun. Ang aming studio ay matatagpuan sa tagong lugar. Malalaman din ninyo yan. Basta importante, sumama kayo sa amin. Pwede ho kayong maging broadcaster. Kung hindi man, kung gusto nyo manood lang, okay lang po yan. At manood. Pero mag-chat po kayo sapagkat gusto din namin gamitin po ito bilang ikangay sounding board. No, marami tayong pwedeng Kung pag-usapan. gusto po nilang sumama sa discussion, ang pinakamabilis po nilang paraan ay sa Facebook, sila po ay mag-like doon sa KSMB Online. Makikita po agad nila doon na ang logo po natin doon ay yung logo ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas at saka po yung KSMB Online. I-like lang po nila po yun at mag-send po sila ng message kung gusto nilang sumama sa broadcast. Pero yan po ay more on interview lang natin. Kasi yung pong makakasama natin dito ng mga broadcasters, yung po ay mga ite-train po natin, Kuya Andy. Oo. Yan, ikaw ang master trainer noon. Yun. Sama-sama tayo doon. At gusto kong bigyan ng diin yung training na yan doon po sa mga gusto maging broadcaster sa social media. Kasi ginagawa po natin yan para mailagay po natin sa ayos ang magulong social media. Kasi nga po sa social media, doon po tayo nakakakita ng mali-maling impormasyon. Ano yung Kuya Andy? Fake news. Fake news. Oh, fake news. Tapos, meron ding mga magagandang contribution ng social media. Ang social media ay maraming advantage, meron ding mga disadvantage. Pero nagpapasalamat po tayo at existing ang social media. Dahil kung walang social media, maraming bagay na itinago na lang na hindi natin nalaman. Pero yon, kaya tayo magdi-training ay para maisa-ayos po natin ang paggamit ng social media. Hindi ho kami magdidikta sa inyo kung paano, kung anong klaseng content ang ilalagay ninyo dyan. Basta't gawin po nating disente, yung paglagay natin ng content ay hindi tayo makakasakit ng iba. Kung makakasakit man ay dahil kailangan saktan. Kailangan talagang iparamdam sa kanya. May mga gano'n, no? May mga pagkakataon na nangangailangan, kahit masaktan na po yung tatamaan. Okay lang po yun. Pero pagkaalam natin yung mga do's and don'ts, mga advantage and disadvantage, doon natin masasabing magiging balanse tayo sa pagtrato ng impormasyon. Kaya napakagandang pagkakataon itong ibinigay sa atin ni Doc Mike Aragon para tayo ay magtulong-tulong sa pagbahagi ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Para naman, kung anong lalabas po dyan, ay alam nating tama ang sinabi natin sa ating mga nakikinig at mga nanonood. Maraming salamat sa mga ngayon bagong pasok sa bumabati lang, nagpaparamdam lang na sila ay nakikinig ngayon. Kuya Andy, in-screenshot ko yung ating Facebook page na andyan. Please. Ipakita mo sa mga nanonood. Yan po yun. Yan Ayun. po ang aming, baka maligaw kayo, maraming kay SMB. Lagyan nyo po ng online. Yan. I-like nyo po yan at makakapag-communicate po kayo sa amin kung may gusto po kayo mga itanong, mag-message lang po kayo. Yan. Oo. Alam mo pala tawag dito, mag-screenshot. Pwede pala rito sa ating ginagamit ngayong platform, ano? Yes po. So kahit dito, mag-lecture tayo, no? Pwede. Okay. Basta may gusto lang tayong i-discuss, yung mga slide natin, po pwede Tama. po yan. Lalo na kung may guest tayo na gusto natin na... Gusto magpakita ng dokumento, no? Yes po, dahil itong ating broadcast, pwede maganap ito as it happens, yung mga balita. Exactly. Halimbawa, mainit-init pa na parang hot pandesal. Yan. Kaya gusto ko nga talaga, hindi ito para dun sa mga katulad nating sanay ng mga broadcasters lamang. Na, kumbaga, pwede kaming magsimula ng mga programa,
pero gusto naming buksan talaga para sa publiko. Kasi ito na yung panahon eh. Nandiyan ang internet, nandiyan ang social media. Lahat ng mahilig maglabas ng larawan, video, kahit kwento, kahit salita lang, kahit sulat, ay pwede niyong gamitin ang ating channel na ito para sa tamang impormasyon. Kaya, yan, halimbawa kayo po ay merong gustong ilabas na expose. Yan, alam niyo naman yung salitang expose. Pag sinabing expose, medyo mabigatan yan. Pero gusto natin, kung kayo mag-expose, meron kayong backup. Ano bang ibig sabihin ng backup sa expose? Kung may expose ka, tungkol halimbawa sa katiwalaan, dapat May may ebidensya. pakita ng dokumento. Ebidensya, no? May ebidensya. Either video, pero kadalasan pag-expose, hahanapan ka ng nakasulat na dokumento. Alam nyo, dito sa ating plataformang ito, pag kayo po ready na, pwede kayong magsalita, bibigyan namin kayo ng access, pwede kayong magpakita ng dokumento. Makikita po yan sa YouTube. Tapos, dahil yung YouTube hindi naman, yung screen ng YouTube hindi naman talaga babasahin mo ng detalyado, yung dokumento pwede nyong ipadala sa amin. Kasi ipopost po namin yan sa website ng SOC Media, SOCMedBroadcasters.org. Tama Tsaka, ba? Kuya Andy, itong Yes. ating ginagamit na platform, napaka-user-friendly. Hmm. Tulad ko, yan, binigyan mo lang ako ng link. Lahat ng mga kailangan na gamitin nandito na. Para ka rin lang nagsusum, parang Oo. ganyan. Ang kagandahan nito, naka-share din sa akin pati yung mga comments at nakakapag-chatting po. Hmm. Tapos ang maganda po nito, itong ating mga kasama, kahit mga ilan pa tayong mag-discussion dito, wag naman sigurong isang barangay, parang ganyan, ay magagawa po natin. Yung bang parang panel discussion ng gagawin natin. Oo. Yan. At saka ganito, yung sinabi mong wag naman isang barangay. Alam nyo, halimbawa kayo ay nasa isang barangay at kayo ay mahilig mag-communicate. Pwede namin kayong i-cover yung buong barangay. Yun. Kayo ang mag-anchor dyan. At kayong mga magkakabarangay ang magsalita dyan. Again, magtuturo po muna kami ng pagkadisente sa broadcast para hindi po tayo bastos pagdating sa ere, kumbaga. Pagdating sa YouTube, pagdating sa Facebook, pagdating sa social media, para hindi bastos ang dating natin. Para ang dating natin ay responsableng communicator na gusto nating magbahagi ng katotohanan, kaya tayo nandyan at gumagamit ng social media. Yung salita ko yan din na edukado. Edukado. Edukadong broadcaster ba? Hindi yung hindi bara-bara. Ang ibig sabihin ng edukado, hindi naman kailangan kayo nag-aral. Nag-aral. Ang ibig sabihin niyan ay natuto na kayo ng pagkadisente. Marunong kayo gumalang at marunong kayong tumbrato kung ano mang ang hawak ninyong impormasyon, kung paano dapat ilabas yun. Yan ho ang ituturo namin, yan ho ang ibabahagi namin sa training program na gagawin namin within the next 2 weeks ba, Joey? Yes po, yes Okay. po. Sa loob ng 2 linggo, malalaman ninyo, i-announce po namin dito sa YouTube, sa Facebook, yung training program na yon na virtual. Ibig sabihin, pwede kayong sumali online. Ang Actually, magandang balita, tumatanggap na tayo ng rehistro, di ba? oo. Dun sa ating website, meron dun downloadable na application form at yun po ay pwede nilang ipadala sa email po natin sa socmedbroadcasters@gmail.com. So, yun naman po yung nandun na. Pagka download nyo po, fill out nyo lang, tapos picturean nyo ulit or kung kaya nyong i-scan, ipadala nyo po ulit yung dokumento at kayo po ay isasama na namin sa booking ng ating programa. Apo. Ang kagandahan nito, Kuya Andy, bago po tayo magtuloy, ito po ay pinare-recognize na natin na bahagi po ito nung tinatawag na ladderized program po ng mobile journalism ng Ng TESDA. Apo.
So ibig sabihin ito po ay isang hakbang para maging totoong mga edukado po tayong mga social media practitioners. Tama. At wala namang tuition dito, di ba, Joey? Ang alam ko po Tuition ay libre naman to, di ba? wala. Ang alam ko ay wala. Okay. At halimbawa, pagkatapos ng training, kayo ay sa tingin namin ay pwede kayong mag-broadcast dito. Ay merong certification, di ba? Yes po. May certification. And then kung kayo ay kasama rito sa grupo ng KSMB online, May o kaya ID likod pa kayo bayan niyan. Oo. Oo, may ID kayo. May ID. At kayo po ay kikilalanin parang conventional po ng mga media practitioner talaga. Dahil bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na tulad ng sabi ni Kuya Andy na kung meron po kayong mga expose, ganyan, pinakamabilis po kasi ngayon na paraan, kaya po ang tawag natin ngayon ay mobile journalism, yung telepono nyo po, kung gagamitin nyo rin lang naman sa selfie, pwede rin natin yung gamitin sa mga kapaki-pakinabang na bagay. Tama. Halimbawa may nakita kayo na pwedeng expose. Ang gagawin po natin, i-arrange natin yan na maayos para maprotection na naman po namin din yung inyong identity. Tulad ko po ngayon, protected po ako. Mahirap hanapin po itong pagka naghanap kayo ngayon dito sa hindi ko sasabihin kung saan syudad, hindi kayo makakakita ngayon ng ganitong hayop. Si Joey Panda. Kikita nyo sa YouTube pa, ano lang isang circle na puti na pag nagsasalita siya ay nagba-vibrate yan. Tapos may tuldok na mga itim. Pero siya ho ang gatekeeper, siya po ang magsasabi kung sino bang naka-standby diyan, pwede mag-report. At gusto din namin mag-train ng mga katulad ni Joey Panda. Di ba? Kasi ako po'y galing dun sa background sa radyo na ako'y behind the scene na nagtatrabaho. Itong ating media, of course sa TV alam na niya, sa TV alam niyo merong director, may cameraman, may floor director, may executive producer, merong mga technician. Well organized. Oo, sa radyo ganun din, pero kasi kadalasan ang iniisip ng iba sa radyo pag nagsalita yung isang tao ay mag-isa lang siya. 'Di ba? Anchor, boses, isang boses lang. Pero behind the scene, behind that anchor na napapakinggan ninyo, napakaraming ay maraming mga support staff na tumutulong sa kanya. Unang-una na lang yung grupo yung team na mga nagsusulat ng balita. Yung mga sinasabi niya. Yung PA niya. Yung production assistant niya, yung technician niya, yung tagasagot ng telepono, tagatingin sa Facebook, tagakuha ng comments para ibigay sa kanya. Hindi nagagawa ng isang anchor yan. Marami pong support staff. At ako sa aking career sa radyo, ay yun ang pinakamaraming trabaho. Yung ako ay nasa likod, nasa behind the scene. Sumusuporta sa main anchors ng aking dating network. Dito, gusto natin mag-train ng iba-ibang skill level. Kasi may mga ganun na ayokong nasa harap ng camera, ayokong nagsasalita sa mikropono. Pero gusto kong tumulong sa broadcast. Magaling pala magsulat. Magaling pala magsulat. Magaling pala mag-coordinate. Joey, magaling magpatawag ng verification at alam ko anong itatanong. May mga maraming diskarte. May mga ganung tao na may skill na ganun na alam nyo, karamihan kasi gusto nasa harap ng camera Siyempre, pag ikaw ay nasa harap ng camera, nagsasalita sa mikropono, ikaw yung star. Ikaw yung bida. Pero meron ding hindi masyadong public ang kanyang profile. Ayaw niya masyadong nakikita. Pero marami siyang magagawa para mapaganda yung programa. Kaya iyon ang gusto nating i-develop. Iba-ibang level ng skills sa training program na yan. Siguradong meron diyang lalabas na magiging anchorman, magiging host ng programa. Siguradong meron diyang lalabas na masipag na field reporter, journalist. Siguradong may lalabas dyan na masisipag magsulat at gusto lang nila sulat lang. Siguradong may lalabas dyan sa training na yan na magaling gumapang ng sources. Ang ibig sabihin ng gapang,
pag kailangan ng impormasyon na alam niya kung saan hahanapin ang impormasyon. Nadidiskartehan. Di ba? May diskarte, di ba? Oo. Yan. Tsaka Kuya Andy, may i-share ako dyan, yung tinatawag natin actually sa radyo, pagka po ang pinag-uusapan ay mga balita, hindi po natatapos ang balita na broadcast lang yung balita. Oo. Pag minsan developing yung istoryang yan, ibig sabihin, hindi pa po tapos yun. Tama. Pag minsan ay pinag-uusapan pa natin, halimbawa may namatay na isang stewardess na kasama maraming kasamahan na lalaki na maraming tiningnang anggulo. Pagkatapos pong i-broadcast yan, pinag-uusapan pa po yan ng matagal na panahon at dinidiscuss pa yung iba't ibang anggulo. May ibang mga talented individuals, Kuya Andy, na dyan magaling. Oo. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin mga osisera sila, mga chismosa, pero bahagi po yan sa skills na kailangan natin para magamit po sa ganitong industriya. Actually, to be frank, yung usisera tsaka chismosa, kailangan natin ng skills na gano'n. Yun nga po. Yun lang, titimplahin Normal lang yan. natin para maging balanse yung pagiging chismosa niya at usisera. Magamit sa tama. Tama. Yan. Kada nabanggit mo yung kaso ng stewardess, ano? Dito sa atin, meron Wala tayong... po sinabi kung sino yan. Dito sa atin, si Pilipinas, meron tayong mga malalaking istorya, malalaking balita na sa araw nung pangyayari ay tutok lahat. Siguro mga 2 linggo, tutok lahat doon kasi malaking balita, mga 1 week, 2 weeks na abot ng gano'n. Pero namamatay yung balita. Pero bitin. Lalo na dyan pag pinag-usapan ay crime. Dito sa atin ang crime reporting, ang pinakasikat sa mga malalaking networks nangyari yung krimen, may pinatay, may dugo, may barilan, may aksyon. Yun, i-report yung crime na yun. Pero hindi na natin i-report kung ano bang nangyari, ano bang ginawa ng police para yung crime ay maimbestigahan, para pagsikapang makilala yung suspect at maaresto. Minsan nakakalimutan na nating i-cover yun. Bigla na lang nababalita o inaresto. Pero the process na nahumantong sa pag-aresto, hindi na nababalita. Yung story behind. Oo. Tapos, yung halimbawa, inaresto, kung minsan, hindi na natin nababalitaan kung yan ba'y nakasuhan sa korte. Anong nangyari sa trial. Basta lalabas na lang o na-convict o kaya na-acquit. Alam niyo, yung crime kasi ay binabalita kung sana ay merong proseso, merong sunod-sunod, may sequential. Of course, naiintindihan natin pagka media ay merong limitasyon sa oras, kaya kung minsan yung iba nali-leave out, hindi na nako-cover. Pero importante sa ganyang klase ng mga istorya ay may follow-up. Kasi pagdating sa krimen, dapat ipakita natin, na-aresto ba? Nakasuhan ba? Nalitis ba? At naparusahan ba? Gusto nating ipakita na ang krimen ay walang kalalabasan, kundi pagdurusa ng gumawa. Diba? At saka, Kuya Andy, sa pagiging patas ng pagbabalita, ibig sabihin ay balanse. Yung hindi lang natin tinitingnan yung istorya ng biktima, nakita rin natin yung kabilang istorya. Pag minsan, nagiging prominente na sa balita natin. Halimbawa na lang may ipo-point out din ako. May isang napatay na transgender. Tapos ang pumatay ay isang sundalo na hindi pa Pinoy, parang ganun. Pag minsan kahit sa inuman lang makinig ka Yung opinion lang ng mga tao. Kasi baka nagulat yung sundalo na ganito ganyan, di ba? Kaya hindi lalo nagiging malinaw at lalong gumugulo yung kwentuhan ay dahil hindi po nagiging kumpleto yung pagkakabigay ng balita. Tama. Nabitin yung tao. May mga lapses, may mga gap. Yes. Ang masakit pa niyan pag minsan, ang masisisi pa, yung biktima. Totoo.
Oo. Totoo naman. Ang dami pong ganyan. Ang So, daming ganyan. gano'n, pagka mga gano'n ang treatment ng istorya, ibig sabihin may kulang. Mm. At gusto nating punan yung mga kulang na yun, yung mga gaps na yun. Saan ba yung kulang doon? Ano bang kailangang dagdag na impormasyon doon? Hindi tayo magiging masikip para sa content, ano. Mhm. Importante na ikukuwento natin ang buo, ang mga pangyayari at binibigyan natin ng pagkakataon ang sino mang may alam na impormasyon tungkol doon sa istorya na yun na makapagbahagi ng kanyang impormasyon. Kagaya ng ginagawa ngayon. Kung kayo naman ay talagang mahilig mag-shoot ng video at mag-post sa lahat ng Facebook ninyo, sa lahat ng platforms ninyo, eh bakit hindi pa ninyo gawin sa tamang paraan at sa kapaki-pakinabang na paraan? Kung halimbawa, panahon ng kalamidad, ng bagyo, kung makakapag-post kayo dyan ng mga video tungkol sa pangangailangan ng mga naging biktima, ay maipapaalam natin sa mga responding agencies kung saan kailangan ng tulong. Makakatulong tayo kahit papano na mas lumawak yung dumami yung natutulungan natin. Mhm. Babatiin ko lang nga pala yung mga ito nagpaparamdam sa atin. Nagpaparamdam, hindi ko naman sinasabing kayo ay nagpaparamdam lang Nagpapasalamat pa ako ng malaki doon sa mga ngayon ay bumabati at sabi nila I wish you good luck, no. Naku, yung mga estudyante ko sa high school andito na. Sida, Paki-subscribe na rin po nung channel namin para wag niyong kalimutan, habang kayo ay nanonood, paki-subscribe din sa YouTube channel natin. i-like natin, i-share at tsaka po pinakamahalaga ay i-subscribe niyo na po para lagi po niyong malaman kung kami po ay merong naka-live at meron po kami mga bagong videos na inilabas. I-hit niyo na rin po yung notification bell, yung Ano ba pong yung maliit pong kalembang bell na nandyan. Oo, Yun na. pagka hinit mo, kakalimbang. Kling, kling, ganun na. Nandun lang siya sa katabi ng subscribe button. Ayun. Yeah. Yeah. Alam niyo sa social media, hindi ako masyadong magaling sa social media, basta ako broadcaster lang. So may mga characteristics ang social media na kailangan ko pang malaman. Baka kayo diyan, yung mga viewers natin at mga nakikinig, meron kayong may ambag. No, Yes. magkwentuhan tayo minsan. Siguro isa sa mga magiging programa natin dito ay walang ibang tutok kundi paano gumamit ng social media ng tama. At pagdating diyan ay siguradong kakailanganin ko ang inyong input, ang inyong kontribusyon, di ba? Ano po ito? Hindi po namin sinasabing kami magagaling dito. Tayo po dito ay labasan po ng kuro-kuro. Yan. At ang ating pong objective dito ay ma-educate natin lahat ng tao kung anong tamang mga gawain sa social media at kung ano po yung magagandang tips. Halimbawa, yung tulad ko, hindi ko pinopost masyado yung mula sa pagmulat ng mata ko hanggang dun sa pipikit ako na sinasabi ko sa mundo kung nasaan ako, ganyan. Well, yung iba po nagagamit po nila yan na kapaki-pakinabang pero meron din po tayong tinatawag na elemento po nung data privacy na kailangan maging aware po tayo. Yun po ay isa sa mga topic po natin doon sa ating seminar. Yes. So, hindi lang po tayo yung pagbo-broadcast. Lahat po ng aspeto ituturo po doon dahil kailangan pong malaman ng bawat isang social media practitioner na hindi lang po privilege itong nakukuha nila dito. Meron po silang mga responsibilidad na kailangan ding anong tawag doon Kuya Andy? Maging panuntunan din nila. Oo. Yan. Ilagay nila sa kanilang standards. Ilista ninyo sa mga dapat ay maging standards na susundan ninyo mismo. At yung legalidad, yung privacy dito sa seminar na ito, malalaman ninyo kung ano ba yung mga halimbawa ay legal consequences ng ganyang pagbabalita. Hindi naman pwedeng magbabalita kayo ng mali tapos wala nang hahabol sa inyo. Hahabulin kayo, kakasuhan kayo. May abogadong hahabol sa inyo. At saka kami, i-disclaim namin talaga yung mga bagay na ganyan. Kasi sabi nga ni Kuya Andy,
may bit-bit kayo ditong balita, hindi naman ibig sabihin binitbit nyo na laging tanggap lang ng tanggap doon. Siyempre titingnan natin yung katibayan ng balita mo. Yeah. Pero kung may bit-bit ka talaga na na halimbawa picture na talaga o yung ganyan na ebidensya na talaga na ito yung nangyari, by all means gawin natin 'yan. Actually, mag-ooperate tayo rito para talagang in-house na newsroom na merong mga responsableng editor na mag-i-screen ang inyong kontribusyon, no? Kaya yun, ituturo namin yung procedures kung paano ba natin gagawin yun. Na kayo may content, gusto nyong isubmit, ilabas sa KSMB online, sa YouTube at sa Facebook, paano gagawin? At gusto nating maging maigsi yung proseso, pero hindi dapat mawala yung proseso na kung anong ilalabas natin doon ay siguradong na-screen. Na pag-aralan kung anong posibleng consequences at siguradong hindi kayo makakasuhan. Gusto namin wala kayong magiging problema pagdating sa batas. Yun. Kung kayo man ay makapanakit dahil meron kayong in-expose, minsan kailangan nating manakit para masabi lang ang katotohanan. Okay lang po yun. Basta pwedeng i-depensa. Alam nyo, ang rule of thumb dyan kung kaya ninyong panindigan kahit sa harap ng anumang husgado, okay yun, gamitin po ninyo. Basta kayang pangatawanan. Pangatawanan, may pruweba kayo. At yan common sense. Hindi mo naman kailangan mag-aral ng matagal para malaman yung sentido común Tsaka bilang mamamayan, responsableng mamamayan, alam mo naman ang batas. Kahit na hindi lahat ng batas na-memorize mo, pero alam mo yung basic na mga batas tungkol sa decency, tungkol sa pagka-decente. Bilang disenteng mamamayan, alam niyo yun. Alam niyo kung saan kayo mamumroblema pag kami sinabi kayo o inilabas kayong ganitong video. Alam niyo kung ano yung okay lang ilabas dahil tanggap ng audience, dahil papasa pagka yan ay nirikisa ng korte. Pero malayo pa yon. Basta practice muna tayo. Yung standards ay pag-aralan muna natin kung ano yung mga kailangan nating gawin para maging responsableng mga talon ako ng konti, Kuya Andy. Yes. Ito naman ang masarap na parte ng ating ginagawa. Ituturo din namin sa inyo dito. Magkakaroon kami dito ng programa kung paano yung ating mga pag natuto na kayo at nagkaroon na kayo ng sari-sariling mga channel din at saka mga accounts, kung paano naman kayo kikita. Yan. Ituturo din natin yan. Kasi siyempre. May kita sa internet, may kita Yes. sa social media. Opo. Yan po ang kagandahan po dito dahil hindi na po ito conventional na media. Ito po ngayon ay pinapatakbo na ng tinatawag nating mga data o MBPS. Kumbaga sa ere, nung araw, lalo na nung mga panahon ni na Kuya Andy, kasama pa rin naman po ako doon. Ang binabayaran doon ay airtime. Segundo. Per segundo. Dito po sa atin, ang mahalaga ngayon puro mga data. Kasi internet units na po binabayaran ngayon. Tama. Ngayon, ang mahalaga po dito sa atin, kung tayo ay gagawa ng mga content, hindi lang basta responsable. Ngayon, kung gusto natin siyang pagkakitaan, ibigay naman natin po yung tinatawag na value for money ng mga manunood. Kasi pag minsan nakakadismaya na akala mo ang ganda ng papanoorin mo dahil ang ganda ng thumbnail. Pag-click mo nung yun na pala yun. Nakaka-frustrate lang. Nakaka-frustrate. Bigyan niyo ng tamang bigyan niyo ng tamang content. May mga ibang ibang mga YouTubers na tinatawag na sila wala naman actual na pag-aaral. Pero alam niyo yun, habang ginagawa nila, unti-unti na silang natuto nung proseso. And at the same time, wala hong masama na nakikipag-communicate sa mga kapwa nyo rin po social media practitioners.
Lalo na po sa mga katulad nitong sa amin na broadcasting yung aming target gawin, hindi naman masama na ano po, ilagay natin sa mga tamang standard. Yun po yung habol ng nung KSMBPI na magkaroon po ng mga standards. At saka malamang, yung mga magiging interesado na sumama sa ating channel, ay meron din kanya-kanyang sariling profile sa social media. Yes po. At alam nila na sa social media, sa internet actually, ay may kita. Okay? Ngayon, kung dito man sa atin ay may kita, ay malalaman ninyo yan sapagkat kayo magiging parte ng kita na yan. Wala na ngayon, hindi mo na pwedeng itago ngayon. Makikita mo sa kung gaano ba karaming nanonood sa iyo, gaano karaming nagre-react. Makikita At saka mo na po dun, marami pong scammer sa internet. Yun. Ibubuko po namin isa-isa yung mga yan. Oo. Kung anong klase ang kanilang modus at Sistema. kung paano nila ginagawa. Kaya isa yan. Siguro naisip ko lang, isa yan sa magiging programa sa ating channel. At saka speaking of kitaan, isa pa rin sa naisip kong magiging programa rito ay tungkol naman talaga sa livelihood. Diba? Yes. Hindi lang sa internet, kundi sa actual, paano ba magsimula ng maliit na negosyo. Uy, Kuya Andy, Diba? Oh. maraming percentage ngayon ng business napunta na sa online. Totoo. Lalo na nung nag-pandemic, syempre. Oo. At yung mga dating nagtitinda-tinda, naglalako, nag-aalok sa mga kapitbahay, online na ngayon. Yes. At mas malaki ang kanilang kita, mas malawak yung kanilang nararating. Kukunti na yung overhead ngayon, yung kanilang operational expenses. Ang kagandahan po nito, hindi ko naman sinasabing okay yung pandemya, pero mas po tayo, natuto po tayong gumawa ng paraan para magkaroon po tayo ng ikangay kabuhayan out of dito sa problema. Ayan po Yan. So, yun. Mga programa po yan tungkol sa livelihood. Unti-unti po. Yeah. Pupunuin po natin ang mga ganyang klaseng programa dito sa ating KSMB online. At gusto nating imbitahan ng ating mga viewers, mga listeners, na pwede ho kayong magbigay ng inyong mga ideya kung ano bang klase ng mga content, ng mga programa ang dapat nating ilabas dito o bigyan ng focus. Dapat manggagaling po sa inyong ideya yan. Go ahead. At yung po, Kuya Andy, mga mga batikan o mga dati ng YouTubers na meron na po talaga sila mga following, po pwede po nilang isama o i-apply pa dito sa ating programa kung gusto nilang isama pa rin dito sa ating channel, yung mismong channel nila. That means parang palitan din. Pero syempre, sad to say, hindi naman lahat tanggap lang tayo ng tanggap. Of course. Ika nga, i-screen natin yan. Pero lahat po ng kapaki-pakinabang ng mga vlogs, ng mga channels, yan po ay welcome na welcome pong makipag-collaborate sa amin. Yun po yung tamang word ng collaboration po. Mga collaborators kayo namin pag nagkataon. Yes po. Collaborators. Babatiin ko lang itong mga bumabati sa aking Facebook. Si Annalyn Candelaria, aking estudyante. Marami din yung mga estudyante. Sigurado nagkwento na sa ibang classmates niya. Si Danny Lacuna Chungson. Alam ko nasa Saudi ito. Si Beth Alcantara, classmate ko naman ito. Si Arnold Arroyo. Arnold, how are you? Si James Lazara. Parang James. Marcial Dino at Avelina Vitalicio, kamag-anak ko. Si Glenn Vitalicio ay pamangkin ko. Si Don Rufos, dati din nating kasama. At maraming iba pa. Pwede kayong magparamdam sa aking Facebook. Pwede rin kayong bumati sa ating KSMB Online Facebook page. Pwede kayong mag-chat dito sa KSMB Online sa YouTube. Huwag po ninyong kaligtaan, ang ating channel sa YouTube ay KSMB Online. Search po ninyo tapos i-save na ninyo. Mag-subscribe na ho kayo at hit the notification bell para pagka mayroong bagong show, bagong live, lalaman ninyo. No? Malalaman agad. Yan. Yeah. At eventually, kahit na
24 hours na kayo mag-on ng channel ng KSMB, magkakaroon po ng laman po ito. Sapagkat hindi lang naman dito sa ating studio ang source ng programa. Kayo ho, pag nasanay na po kayo bilang broadcaster sa training natin at sa mga susunod nating pag-uusap dito sa YouTube channel, malalaman ninyo na pwede kayo mag-broadcast kahit nasaan kayo, basta may internet. Pwede kayong gumawa ng kasing ganda ng aking background. Di ba? Kala ko nasa bahay ka lang. O kaya pwede kayong gumawa ng programa sa inyong garden. Kung nasaan kayo, kung kayo namasyal. No, namasyal. Pwede kayong mag-live. Batiin ko Kuya Andy yung yung malapit sa puso ko. Okay. Kay Joey Panda. Yung Philippine Bamboo Industry Development Council. Philippine Bamboo Industry Development Council. Ayan. Magandang yun sabi ko nga, maraming po pwedeng ma-feature para sa bamboo development. Love na love ni Doc Mike yung topic na yan kasi gagawin nating bamboo hub ang ang Guimaras. Ang lingkod bayanihan yung kanyang hometown. Kinakampanya po namin ang pagtatanim ng kawayan sa lahat ng mga bakanteng espasyo sapagkat ito ay ang laki ng maitutulong sa laban natin sa climate change, sa global warming. Nako, tuwan-tuwa mga panda niyan. Ginagawa po. yung panda ay yung hilig sa akyatin yung mga kawayan, ganun ba yan? Kainin po yung mga talbos pa. Ay, ganun. Yan po yung kinakain ng naming mga panda. Kaya pala bihira na akong makabili ng labong. Iba yung labong, Kuya. Yung labong kasi yung tumutubo sa lupa pa yun. Hindi po yun yung kinukuha ng mga panda. Anong kinukuha ng panda? Yung nandun sa dulo? Yung nasa dulo, yung mga katutubo pa lang. Kala ko yung labong. Sa tao po yung labong. Masarap yung labong eh. Ayan. Although nung ako ay nasa Saudi, yung mga Thai pag nagluto ng labong hindi maganda ang amoy. Pero ang sarap naman pag naluto na. Ano po yan? May pamamaraan po ng ng tamang pagluluto. Okay. Ayan. Naku, ang dami nating malamang makakasama dito na ang topic na iniikutan ay pagluluto. Pagluluto. Isa pa yan sa mga siguradong programa natin dito. Kaya kung kayo'y may hilig magluto, masarap kayo magluto, at gusto ninyong ipakita yan sa telebisyon online, television online. Ito ang channel ninyo, KSMB Online. Mag-email lang kayo. Ulit yung ating email. socmedbroadcasters@gmail.com socmedbroadcasters@gmail.com. Pero pinakamabilis, punta sila sa Facebook. Ano po yun? Yung ating account ay pareho lang. KSMB Online. Opo, KSMB Online. Hinahanap ko pa Ito na mga broadcasters, nagpaparamdam na sa akin. Yeah. Benji Alde Antioquia. Benji, sa Quezon. Good afternoon sa iyo, parang Benji. Ito meron ding istasyon at meron pang social media presence. Yeah. Teka, nawala tuloy yung pangalan ni Tony Arsenal. Si Tony Arsenal, isa ring barkada nating broadcaster. Meron din siyang radio station, nagpo-programa din siya ng regular sa broadcast. Meron pa rin social media. At magpo-broadcast pa dito yan. Broadcast sigurado dito yan. KSMB Online. Paring Tony. Online. Yes. Benji. Yan. Alam kong malapit na kayong mga may-ari ng istasyon. Pero habang wala pa yung istasyon ninyo, dito muna kayo sa KSMB. Ayan. Bukod sa inyong Magiging regular programming. Magiging synchronize po yan sa ating Facebook page sa KSMB Online. Pareho. KSMB Online sa Facebook at saka po sa YouTube. Kaya nga, yung mga meron ng sariling social media programming ngayon, magprograma kayo rito, lalabas din naman sa inyong social media, pwede nyo namang i-stream dun
Oh, So, link-link lang tayo. so ganun Okay lang. talaga kalawak itong platapormang ito ng social media. Ang dami nating pwedeng gawin. Wala na, hindi ko na nakikita yung limitasyon ng ganito kalakas ang aking istasyon, 50,000 watts versus 10,000 watts. Wala nang ganun eh. Wala nang boundaries dahil sa internet. Kung dati narinig ka lang sa iyong bayan, sa isang syudad halimbawa, o kaya sa isang probinsya, ang isang istasyon ng Ito, buong radyo. mundo. Sa ngayon, buong mundo ang iyong reach. Ang Mm. potential listeners mo ay hindi na lang libo-libo, kundi milyon-bilyon. So, depende na lang po yan sa Buong magiging mundo. laman ng iyong programa. Mm. Di ba? Kaya again, dun sa mga Pilipinong who no longer understands Tagalog, lagi Uy, kong... Kuya Andy, kahit Yes. kahit po yung mga dialect show ha, welcome sa atin yun. Yes, of course. Kung mag-Bicolano kayo dito, kung mag-Panggalato kayo dito, kung Mag-Cebuano mag-Ilonggo kayo, kayo dito, mag-Ilocano. Ilocano, welcome po yan. Mag-Chabacano. Mag-Chabacano. Alam niyo, bawat lengguwahe na narinig ko sa Pilipinas ay para sa mahalaga. akin napakagandang pakinggan. At alam kong very well-meaning pag kayo nagsalita kaharap ko. Lagi, meron akong ugali no minsan palagi kong pinapaalalahan ng mga anak ko. Pag kayo nagsalita sa sarili ninyong dialect na hindi naiintindihan na inyong kaharap, Kuya Andy. discourteous yun. Yes. Kuya Andy, ayun, sorry po, nag-discourteous ako ng konti. Okay lang. Meron po tayong magiging guest. Papasok po yan. Ito po yung isa nating idol. Yung attorney na doktor pa. Ay, ganun ba? Papasok na siya in any given minute. Parang kilala ko yan Si Doc Leo ba yan? Ayun. Medyo sumikat tong mamang ito nitong mga nakaraang araw, linggo ano? Laging nasa hearing Oo, pero hanga ako dyan. Alam mo, Kuya Andy, ito yung sinasabi mo kanina Kung kaya mong pangatawanan, kung kaya mong panindigan, kahit saan ka makarating. Tama. Yun yung mama. Si Doc Leo Olarte po, mga kaibigan, ay Doctor of Medicine at lawyer. Mm-hmm. Bigat nun, ha? Oh. 10 taong kang nag-aral ng medisina. Tapos dinagdagan mo pa ng 4 na taon bilang lawyer. Malay mo, baka hanggang ngayon patuloy pang nag-aaral kasi meron pang continuing education. Ang mga doktor ay may continuing education. Ang abogado meron ding continuing education. Kaya tinan mo, si Dr. Leo hindi tumatanda. Kasi hanggang ngayon, estudyante din. Abogado na, doktor pa, estudyante. Yan ang talagang magaling. At siya po ay eksperto sa batas at eksperto din sa lalo na orthopedic surgery. Orthopedic surgeon po si Doc Leo Olarte. At malaking bagay ngayon po yung mga doktor na abogado pa, especially sa panahon po ngayon ng pandemic. At ang mga mas sensitibong issue ay may sakop na hindi lang medical, pati legal. Yung ito pang isang doktor na gusto kong batiin si Dr. Elo Estepa. Ma'am, good afternoon, Dr. Elo, Doc Elo. Magaling yan. Ang aking pinsan si Marilu Romero de Luna. Marami din palang nagla-like. May namit tayo kanina na yung optometrist ba yun? Si Dr. Charlie Ho. Pero abogado rin siya, di ba? Totoo, si Dr. Charlie Ho. Yeah. Isang optometrist. Malalaman po ninyo yung kanyang mga pinaggagawa ngayon. Bukod sa panggagamot ng mga diferensya sa paningin, ay meron po silang ino-organize na magandang activity. Isang forum ng lahat ng mga professionals. Actually, meron silang 40 professional associations. Alam niyo bang ibig sabihin nun? Mga doktor, nurses, engineers, iba-ibang klaseng engineer. May civil, may industrial, may electrical, may mechanical engineer, may mga seafarers,
may lahat ng mga professional, kumbaga lahat ng nakalista sa Professional Regulations Commission, sila po yun. Ang grupo nila ay nag-organize ng isang forum na magaganap within the month. I-announce po namin kung ano. Pero virtual po yan, Kuya Andy, di ba? Virtual po ito. At pwede kayong open to the public po ito, no? At pero gusto nating imbitahan yung iba pang mga professionals. Basta kayo po ay PRC license, sigurado makakarating sa inyo ang notice na sumama rito sa forum na ito. At dito pag-uusapan, itong pandemyang ito, itong nangyari sa natin simula noong 2020 hanggang sa kasalukuyan, nagpapatuloy. Ano ang mga naging problema at ano yung mga pwede natin gawin para maharap natin ng tama ang anumang ganito pang insidente o kaya pandemic o emergency o disaster kagaya po nitong dumadaan sa atin ngayon. Anong gagawin natin in the future, sa kinabukasan? Paano kikilos itong mga professional groups na ito? Napakaganda sapagkat ito yung mga tao na both government and private, ito mga professional, siyempre, nagtatrabaho sa pribado, marami din sa kanila ang nasa gobyerno, pero nagsama-sama sila sa pag-i-spearhead ng Professional Regulations Commission para pag-usapan yung mga preparasyon sa mga ganitong klase ng disaster kapag muling tumama sa atin. O kaya, halimbawa, itong COVID-19 ay hindi pa matapos sa 2022. Wala pang makapagsasabi. Di ba? Mukhang hindi pa talaga, Kuya Andy. Kaya paghahandaan po natin, ito yung kanilang gustong pag-usapan sa forum na yon. Sa ngayon po, Kuya Andy, talagang kailangan mag-step up po ang mga professionals. Kasi sabi nga natin, iba yung iba yung diskarte ng mga professional eh. Parang gano'n. Ako po mismo sa sarili ko, may alam na tayo pero iba pa rin po yung kanilang mga nalalaman. May kalidad po yung kanilang mga diskarte. Ngayon ang ating pong kailangan coming from them is mag-step up po sila. Dahil talaga pong sa sitwasyon po natin ngayon, kailangan po ng ating bayan ang paggabay nila. Actually, si Doc Leo Olarte ay nandito na at ipapasok na natin. Pero Doc Leo, gusto ko nang ipauna sa inyo, hindi pa masyadong naayos yung ating audio setup. Medyo candid po muna tayo, Doc Leo. Kaya hindi pagka nag-usap tayo ay masyadong delay ang dating mo sa akin, Doc. Kaya ganito, kasi ikaw naman ay sanay ng broadcaster. Ang gagawin po natin, Doc, ngayon, pag sinabi kong go, ay oras mo na yon, ano? Oras mo na yon, hindi muna tayo pwede magtanungan eh. Nandito na. Attorney Doc, si Doc Leo Olarte. Mga kaibigan, ating kasama si Dr. Leo Olarte. Isa pa rin sa siguradong magiging angkor po natin sa mga programa. Bahala po siya sa pong gagawa ng programa niya dito po sa KSMB Online. Attorney Doc Leo, good afternoon. Doc Leo. Hindi. Doc Leo. Yeah, mukhang inaayos pa yung kanilang... Okay. Ulitin ko lang yung aking message, baka delay yung dating sa kanya. Doc Leo, si Andy Vital, good afternoon. Gusto ko lang iparating sa iyo na inaayos pa natin yung setup ng audio dito sa ating studio sa KSMB Online. Kaya hindi muna tayo mag-interview. Kaya ikaw muna, ibig sabihin, pag sinabi kong go, ikaw na munang magpatuloy, parang ikaw yung anchor dito sa programa. Hindi muna tayo pwede mag-Q&A kasi magiging delay ang dating ng question ko, magiging delay din ang pagdating ng sagot mo. So, Attorney Doc Leo Olarte. Yes. Ikaw na munang anchor, Doc. Go ahead. Okay. Yes. Kamusta? Attorney.
Ayun, Oy, may mukhang busy kayo nitong mga nakaraang linggo. Oo, busy. Oh, welcome po dito sa ating channel. Dito po natin gagawing mga regular yung ating mga programa at inaasahan namin na magiging regular namin kayong kasama dito. Yeah. Especially po sa mga topic po natin ngayon na hindi lang basta medical, nangangailangan po rin kami ng inyong gabay bilang legal na eksperto po. Ayan. Yes. Ayun. May echo. Merong echo. Hello? Hello, Andy? May echo. Nag-echo eh. Hello? Hello, Dr. Olarte. Yes, may echo. Merong echo. Doc, Yes. ah, inaayos pa natin yung audio setup dito, Attorney Doc Leo Olarte. Kaya pala. Kaya medyo may echo pa at pagkatapos may delay pa. So, Yes. hindi muna tayo mag-Q&A ngayon. Gusto ko lang hingan ka Okay. ng bumirak. Sure. Bumirak ka na, Doc Leo. Bira na. Next time na. Hindi, okay naman. Gusto ko lang marinig sa iyo. Kumusta ba? Anong pinagkakabisihan mo ngayong araw na to? Nandito ako ngayon sa opisina at iniimbitahan na naman kami sa congressional hearing. Sabi ko, huwag na muna tayo tulo. Kasi hindi naman tayo respeto doon sa congressional hearing. Wala mga tayo ngayon iimbestigar. So, Hello. nag-excuse ka muna. Hindi ka muna dadalo sa hearing, Doc. Oo. Ang payo ko sa presidente, muna tayo dumalo. Tama na yung tayo ng isang pinahiya. Tama na yun. Hindi naman tayo veteran. Oo nga. Well, yan naman ay dapat irespeto. That is your preference. Correct. Pero kami ngayong hapon ay nag-start ng pilot broadcast nitong ating bagong channel sa YouTube. Ang tawag po dito, KSMB Online. Mula dun sa grupo ng kapisana na mga social media broadcaster sa Pilipinas Incorporated na pinasimulan ninyo ni Dr. Mike Aragon. So, Yes. welcome sa channel na ito. Doc, makakasama namin kayo regularly. Kayong pumili ng oras ninyo. At siyempre, kung ano mga ibabalita ninyo sa ating mga kababayan. Oo nga. Okay. Next time, Doc. Maraming salamat. Yes, thank you. Thank you, Andre. Thank you. Glad to have you. Si Dr. Attorney Leo Olarte. Siya po ang past president ng Philippine Medical Association. Siya din po ay kasalukuyang presidente ng Clean Air Philippines Movement Incorporated. Siya po ay makakasama natin. Lagi naman nating nakakasama dun sa TV program natin, sa Lingkod Bayanihan, si Dr. Leo Olarte. Pagka pinag-usapan ho yung mga bagay na legal, na tungkol sa batas at saka medisina, actually siya po yung tumatayong tagapagpaliwanag ng mga legal aspects of the practice of medicine sa Philippine Medical Association. Yan po yung kanyang expertise at makakasama natin dito sa ating channel sa KSMB Online. Maraming salamat po, Doc Leo Olarte. Maraming salamat. Minsan, pa-interview kita dito. Sa channel namin, YouTube channel namin ito.
Ako pala yung nagsasalita, hindi naririnig. Sorry Nako, tagal na talagang bakasyon sa radyo itong si Andy Vital. Okay na? Nagpapaalam na ako eh. Okay, thank you very much. Si Joey Panda pa ang nag-switch po ng aking mikropono. Maraming salamat doon po sa ating mga listeners and viewers na nagpasensya at sumama sa atin sa kahabaan ng ating pilot broadcast. This is going to be daily. Abutin man ng 1 oras, siguro fix natin sa 1 oras muna. Pero as long as we have people there who have the desire to communicate and something important to communicate, welcome po kayo dito sa ating channel na ito. Anumang lengguwahe ang gusto ninyong gamitin, mag-Tagalog po kayo, mag-English, mag-Bisaya, mag-Ilocano, mag-Cebuano, mag-Chabacano, mag-Bicol, welcome po rito. Alam ko meron tayong kanya-kanyang community, but we belong to one large community. Yan po ang ating bayang Pilipinas na hindi natin nakakaligtaan kahit anumang nationality ang ating sumpaan. Di ba? Maging Amerikano man kayo, maging Canadian, maging Australian, maging English, British, ay Pilipino pa rin kayo sa puso at damdamin. Mananatili po yan habang kayo ay nabubuhay. Again, thank you very much. God bless everyone. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Habang kayo ay nabubuhay. Again, thank you very much.